Nakikislap sa ilalim ng bato. Ang alikabok sa sakahan ng pamilya ay hindi lang kumapit sa mga damit ni Luca. Tila nananahan na rin ito sa kanyang mga baga. Sa edad na 19, ang buhay niya ay isang paulit-ulit na siklo ng pagbubuhat ng mga bagay na hindi na kaya ng kanyang amang si Finn at pagpoprotekta sa nakababatang kapatid na si Ollie mula sa gutom na lagi nararamdaman tuwing Martes. Dapat ay nasa loob ka ng silid-aralan, Luca. Hindi sa imbakan ng dayami, sabi ni Finn. Isang gabi, pilit ang boses habang nakakapit sa kanyang tungkod. Ibebenta ko ang hilagang ektarya. Mag-aalok ako sa mga kamag-anak natin. Umiling si Luca, nangangalit ang baga. Bariya lang ang inalok nila sa atin, Tay. Pinagtatawanan ako ni Tito Silas nang humingi ako ng patas na presyo. Tinawag niyang libingan ng mga pangarap ang lupa natin. Hindi ko hayaang magpakasasa sila sa ating kahirapan. Napakainit ng sumunod na umaga. Dumaan ang mga dating kaklase ni Luca sakay ng isang makintab na truck na nagpapa-alimbukay ng pulang alikabok. Hindi sila kumaway, itinuro lang nila at tinignan na may pangungutya ang lalaking may hawak na kinakalawang ng pala. Dala ng bigla at matulis na galit, ibinaon ni Luca ang pala sa lupa. Nagukay siya ng 30 minuto, sumasakit na ang kanyang mga kalamnan hanggang sa tumambad ang tumpok na kulay abong mga bato. Pati ang lupa ay kalaban tayo. Sit-sit niya, sabay bagsak ng pala. Pumasok siya sa loob upang maghilamos ng malamig na tubig. Ramdam ang bigat ng libu-libong pagtanggi. Habang nakaupo si Lucas sa dilim ng kusina, ang 7 taong gulang na si Ollie ay nasa labas. Kinukuskos ang isang magandang bato sa kanyang pantalong maong. Luca, tignan mo, isang mahiwagang bato. Patakbong pumasok si Ollie sa pinto, hawak ang isang bato na kumikinang sa tama ng sinag ng araw. Kinuha ni Luca ang bato at tila tumigil ang kanyang paghinga. Naalala niya ang isang science elective na muntik na niyang mapangunahan bago siya tumigil sa pag-aaral. Isang kabanata tungkol sa mga kimberlite pipe at raw carbon. Ollie, bulong ni Luca habang mabilis ang tibok ng puso ng kanyang dibdib. Huwag mong sasabihin kay tatay. Huwag sasabihin sa mga kapitbahay. Higit sa lahat, huwag mong sasabihin kay Tito Silas. Para sa lahat, nagukay lang tayo ng tubig. Sa tindahan ng alahas sa bayan, inayos ni Ginoong Morrison ang kanyang magnifying glass. Nakakabingi ang katahimikan sa loob ng silid. Isa itong kulay asul na hilaw na diamante, anak. Sabi ni Morrison, nanginginig ang boses. Sa ganitong linis, isa itong himala ng kalikasan. Saan mo ito nahanap? Hindi kumurap si Luca. Sa ari-arian ng lola ko, mahilig siya sa mga pangit na alahas. Mabibigyan kita ng 300,000 dolyar bilang deposito ngayong araw, sabi ni Morrison. Pero kung mayroon ka pang iba, pinag-uusapan na natin dito ay kayamanan para sa susunod pang salinlahi. Habang lumilipas ang mga buwan, hindi bumili si Luca ng mamahaling kotse. Bumili siya ng mas mainam na mga binhi. Inayos ang traktora at palihim na binayaran ang lahat ng utang ng sakahan. Ngunit si Tito Silas ay nagsimula ng maghinala sa kanilang swerte. Hindi siya naniniwala sa swerte. Ang pinaniniwalaan niya ay kasakiman. Isang malumigmig na Martes, hindi niya ipinarada ang kanyang makintab na truck sa harap ng pintuan. Sa halip ipinarada niya ito 1 milya ang layo at gumapang sa matatayog at naninilaw na damo ng hilagang ektarya habang nakadikit sa kanyang mga mata ang isang binakulo. Pinanood niya sa lente habang sina Luca at Ollie ay hindi nagtungo sa mga hanay ng mais. Sa halip naglakad sila patungo sa libingan ng mga pangarap, ang mabatong bahagi kung saan walang tumutubo. Nakita ni Silas na lumuhod si Luca hindi para bumunot ng damo kundi para magsala sa isang malalim at nakatagong hukay.
Nang tumama ang araw sa palad ni Luca, isang kislap ng makulay na liwanag ang tila bumulag kay Silas sa pamamagitan ng kanyang salamin. "Diamante!" Sit-sit ni Silas habang lumilipit ang muka. Ang batang ito ay nakaupo sa isang kaharian. Nang gabing iyon, nang walang kamalay-malay ang mga matang nakatingin sa damuhan, lumuhod sina Finn, Luca at Ollie sa lumalangit-ngit na sahig ng kanilang kusina. Isang lampara ang kumukurap-kurap sa pagitan nila. "Panginoon," dalangin ni Finn. Patatag ang boses sa kabila ng kanyang panghihina. "Nagpapasalamat kami sa pag-ahon mo sa amin mula sa hukay ng utang. Ang kayamanang ito ay hindi sa amin. Ito ay sa iyo. Ipakita mo sa amin kung paano gagamitin ang mga batong ito upang pakainin ang mga nagugutom at bigyan ng mga aklat ang mga batang pala. Lamang ang hawak. Protektahan mo kami, Ama, dahil ang mga lobo ay nasa aming pintuan." Habang bumubulang sila ng amin, isang bigla at hindi likas na ginaw ang bumalot sa silid. Ang apoy ng lampara ay hindi kumukurap. Ito ay naging isang maningning at matatag na puting liwanag. Sa labas, ang katahimikan ay binuwag ng mababang ugong ng isang malakas na makina. Dumating si Silas, hindi kasama ang mga abogado, kundi ang 3 upahang maton na may dalang mga bareta at isang peking emergency eviction notice. "Kunin ninyo ang bata, takutin ang matanda, at agawin ang pinaghuhukayan," utos ni Silas. Ang boses ay puno ng puot. "Kung lumaban sila, ilibing ninyo sila sa sarili nilang mga hukay." Humakbang ang mga maton sa beranda. Mabigat ang kanilang mga bota. Ngunit habang inaabot ng unang lalaki ang hawakan ng pinto, napatigil siya. Isang tunog na parang libo-libong rumaragasang talon ang pumuno sa hangin, kahit na ang mga puno ay hindi gumagalaw. "Kilos, mga hanghal!" sigaw ni Silas mula sa bakuran. Hindi ko kaya," nauutal na sabi ng lalaki, namumutla ang muka. "Silas, tignan mo, ang bubong." Tumingala si Silas at tila tumigil ang kanyang puso. Nakatayo sa tuktok ng simpleng bahay bukid ang 2 figura na may nakapangingilabot na kagandahan. Hindi sila ang malalambot at porselanang mga anghel sa mga libro ng Sunday School. Sila ay mga mandirigma. Ang kanilang balat ay kumikinang na parang pinakintab na tanso at ang kanilang mga mata ay may apoy ng isang namamatay na bituin. Wala silang dalang mga espada. Sila mismo ay liwanag. Isang anghel ang humakbang pasulong, bumababa sa hangin na tila ba ito ay isang hagdanang marmol. Nang tumama ang mga paa nito sa maalikabok na lupa, isang lakas ng enerhiya ang gumapang sa buong bakuran. Nabitawan ng mga maton ang kanilang mga sandata. Ang kanilang mga tuhod ay bumagsak sa lupa sa tindi ng takot. Sinubukan ni Silas na sumigaw na ang lupa ay sa kanya, ngunit ang boses niya ay namatay sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang kamay ng anghel na dumako, hindi para saktan siya, kundi para ituro ang tarangkahan. Ang mensahe ay tahimik at ganap. Ang lupang ito ay banal. Ang iyong kasakiman ay walang kapangyarihan dito. Sa loob, sumilip si Ollie sa bintana. "Luca, ang bakuran ay puno ng mga bituin." Nang buksan ni Luca ang pintuan, wala na sina Silas at ang kanyang mga tauhan. Iniwan ang peking kontrata at ang mga bakas na nagmamadaling mga paa palayo sa sakahan. Natagpuan sila kinaumagahan 10 milya ang layo. Nagsisiksikan sa isang kanal, nanginginig at tumatangging magsalita tungkol sa kanilang nakita. Ang libingan ng mga pangarap ay hindi kailanman na ibenta. Ang mga diamante ay hinukay ng may mga integridad at ang kayamanan ay ibinuho sa Finn and Luca Foundation. Makalipas ang maraming taon sa pasukan ng bokasyonal na universidad na kanilang itinayo, isang malaking rebultong tanso ang itinayo. Hindi ito rebulto ni Luca o ni Finn. Ito ay isang pala na nakapatong sa isang aklat na binabantayan ng tahimik at inukit na mga pakpak ng isang tagapagtanggol.
Ang aral ng kwento, kapag pinagsama mo ang iyong pagsusumikap sa pusong mapaglingkod at may pananampalataya, hindi ka kailanman naghuhukay ng nag-iisa. Maaring ang makita ng mundo ay isang tigang na lupa, ngunit ang nakikita ng langit ay isang masaganang ani at ang pinoprotektahan ng Diyos, walang taong makapagnanakaw.